Hello mga Kadiskarte! Welcome back again dito sa aking YouTube channel. This is Clarice. So, sa video na ito is another utangan online pa rin yung pag-uusapan natin. So, mga Kadiskarte, sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo yung honest review sa online loan app na ito. Ibabahagi ko sa inyo kung magkano yung total amount na marireceive ninyo dito, yung total loan deduction nila, at kung kailan mo siya papayaran. So mga Kadiskarte, sa video na ito, ibabahagi ko rin sa inyo kung ang online loan app na ito ay naka-SEC registered ba. Kaya, keep on watching! Mga Kadiskarte, bago po tayo magsimula, disclaimer po muna tayo. Ang video na ito ay hindi financial advice. Nasa sa inyong mga kamay ang desisyon sa pag-utang. Hindi ko sinasabi na mangungutang talaga kayo sa online loan app na ito. So, be responsible enough po sa desisyon na gagawin natin. Alamin muna natin kung magkano yung interest bago tayo uutang para po hindi tayo magsisi sa huli. Mga Kadiskarte, kung kayo ay employed or self-employed at gusto niyong mag-apply sa bangko, you can now message me sa aking Facebook page, Diskarte with Clarice, or you can now email me sa aking email ad, clariza@gmail.com. Mga Kadiskarte, pwede po ako ang mapaprocess ng application ninyo. 3 to 10 banking days yung aantayin natin para malaman natin kung kayo ay approve or decline dito. And please take note po that all applications submitted is subject for bank approval. So mga Kadiskarte, hindi na natin to patatagalin pa. Itong online loan app na sinasabi ko sa inyo is si Loan Muto. So mga Kadiskarte po, ang Loan Muto ay may bagong update po. Kaya nag-install po ako, nag-apply po ako sa kanilang app. Pero mga Kadiskarte, bago po kayo mag-apply sa kanilang app, make sure po na panoorin niyo muna ang buong video na ito para malaman niyo kung magkano yung total amount na marireceive niyo dito at kung magkano yung first loan na ibibigay nila kapag po kayo ay first time borrower dito. So mga Kadiskarte, ang Loan Muto is secure loan po, is under po ng UPeso.ph Lending Corporation. So mga Kadiskarte, bago po ako nag-install ng kanilang app, is binabasa ko po muna yung mga reviews. So dapat po ganun tayo mga Kadiskarte, babasahin po muna natin yung mga reviews ng online loan app para po malaman natin kung gaano ba siya kaganda, kung talaga bang nag-a-approve ang online loan app na ito. So yun mga Kadiskarte, sabi dito sa kanilang platform, Loan Muto is an online lending platform based on mobile information technology. So pwede kayong mag-apply dito gamit lamang ang inyong mga cellphone. So sabi dito mga Kadiskarte, ito po ay naka-SEC registered. Meron po silang number dito na binigay. Tapos po mga Kadiskarte, sinearch ko talaga kung ito ba ay naka-SEC registered. So meron silang update noong November 2021 pa na si Loan Muto is under ng UPeso at naka-SEC registered talaga siya. So yun mga Kadiskarte, nag-install po ako ng kanilang app at pagkatapos mo mag-install dyan mga Kadiskarte is ito yung bubungad. Request for permission. So mga Kadiskarte, sabi dito is kailangan po nilang i-access ang inyong camera, device, call records, and application leads. So mga Kadiskarte, dito pa lang po is pag-isipan nyo ng mabuti na kailangan po nilang ma-access or ma-access talaga nila ang inyong call records. So, nasa sa inyo yan mga Kadiskarte kung susubukan ninyo itong online loan app na ito. So, kung gusto nyo, is-click nyo lang po yung agree. Then, mga Kadiskarte, is ito yung bubungad. Get instant loan up to 50,000 pesos. Pero mga Kadiskarte, isipin po natin na yung mga online loan app is hindi talaga nagpapautang ng ganitong amount. Nag-uumpisa po talaga siya sa maliliit na amount. So, yun mga Kadiskarte, unang-una dito is yung personal information. So, kailangan nyo maglagay dito ng inyong pangalan, birthday
yung education, marital status, kailangan nyo maglagay dito ng email address. And the next step mga kadiskarte is yung current address natin. So, kailangan natin iligay kung saan tayo nakatira. And then, yung work information natin, kailangan nyo i-fill out lahat dyan mga kadiskarte, yung occupation, yung company name, at yung monthly income natin. Dito sa baba mga kadiskarte is ang kanilang emergency contact. Mga kadiskarte, ang loan moto ay nanghihingi po ng 3 contact person. Mag-ingat po tayo dyan mga kadiskarte sa ibang lalagay natin kasi tatawagan sila kapag hindi tayo nakabayad on time. So, dito na tayo sa kanilang step 4, yung identity information. So, mga kadiskarte, kailangan po ninyo mag-upload dito ng photo ng valid ID at selfie po. So, mga kadiskarte, yung mga valid ID na tinatanggap ng loan moto ay ang TIN, passport, UMID, SSS card, PRC ID, voters ID, driver's license, pag-ebig, GSIS, PSN, and postal ID. So, yun po yung mga valid ID na napasama sa kanilang listahan. At pagkatapos yan mga kadiskarte is dito na tayo sa kanilang payment option. So, mga kadiskarte, meron po ditong bank transfer at others. So, sa others dito mga kadiskarte ay ang GCash, Pimaya, Coins, at GrabPay. As usual mga kadiskarte, GCash yung ginamit ko dito. So, ito na yung next mga kadiskarte. Kapag po kayo ay first time borrower dito mga kadiskarte, ay ang unang-unang offer nila sa inyo is 1,000 hanggang 3,000. So, sa 1,000 mga kadiskarte, is yung credit assessment fee nila is 126, yung platform service fee nila is 168, yung account management fee nila mga kadiskarte is 126, yung withdrawal service fee nila is 50 pesos, yung disbursement mo or yung makukuha mo dito mga kadiskarte sa loan na 1,000 is 530 at babayaran sa loob ng 7 araw sa halagang 1,000. So mga kadiskarte sa 1,500, yung credit assessment fee nila is 189, yung platform service fee nila is 252, yung account management fee nila is 189, yung withdrawal service fee nila is 50 pesos. Tapos po mga kadiskarte, yung marireceive mo na lang dito sa loan na 1,500 is 820 na lang po at babayaran mo yan ng 1,500 sa loob po ng 7 araw. So, pwede kang mamili dito mga kadiskarte ng 2,000, 2,500 or 3,000. So, kapag 3,000 naman mga kadiskarte, yung credit assessment fee mo dito is 378, yung platform service fee mo dito is 504, yung account management mo dito is 378, tapos po yung withdrawal service fee nila is 50 pesos. So, mga kadiskarte, yung amount na marireceive mo dito is 1,690. Tapos, babayaran mo sa halagang 3,000 sa loob po yan ng 7 days. So, yun mga kadiskarte, nasa sa inyo yan kung susubukan ninyo itong online loan app na ito. So mga kadiskarte, bago po ako nag-proceed kanina, bago po ako nag-apply dito, is nagbabasa po ako muna ng mga reviews. So ito yung sabi mga kadiskarte, bad experience. 2 days pa lang before due, tagtarin ka na ng text or call. 7 days due, high interest pa. Don't use this freaking app. So yun mga kadiskarte, magbabasa po muna kayo ng mga reviews. At isa pa, ang sabi dito, na isa pang commenter nila mga kadiskarte na hindi nag-a-approve daw itong online loan app na ito. So yun mga kadiskarte, alam po na natin na iba-iba yung mga experience natin. May iba po dito na nag-a-apply talaga na na-approve. May iba naman dito mga kadiskarte na hindi na-a-approve. So makikita niyo bago niyo ma-proceed, makikita niyo kung magkano yung ibabalik ninyo. So nasa sa inyo na yan mga kadiskarte kung susubukan ninyo itong online loan app na ito. Kulang ang budget, ang mahal na mga bilihin. No problem, may solusyon tayo. Gamit ang isang valid ID, makakautang ka na sa loob ng 10 minutes o mas mabilis pa. Mag-apply ng loan kahit anong oras, kahit gabi o kahit weekends or holiday. Maaaring e-check ang pinned comment sa video na ito, bisitahin ang link at mag-apply na.
So mga kadiskarte, that's all for today's video. Huwag nyo lang pong kalimutang i-visit yung pinned comment section ng video na ito para po makita ninyo yung mga links na subok na ng nakararami or mga online loan app na subok na ng nakararami. So mga kadiskarte, that's all for today's video. Once again, this is Clarice, ang inyong madaldal na kadiskarte. Laging tandaan na tayong mga Pinoy ay unleash sa diskarte. Bye-bye!